Yun ay yung road rage, Antipolo road rage shooting incident. Buti hindi napadpad doon si Vitali. Mabaril pa yun. Pero buti hindi naman. At least arestado na siya. Saka dapat ipa-deport na rin. Yung Russian vlogger na loko-loko. Puro kalokohan. Pagkatapos magkalat ng lagim sa BGC, na-aresto naman. Pero yun, nasa custody na rin ng PNP CID niya umaresto doon. So dito sa Antipolo shooting incident road rage, sunod-sunod na rin kasi yan yung mga gun ban pa yan na nangyari. At dito hindi makakatulong init ng ulo. Pero ang sinasabi nung doon na suspect akusado, yung negosyanteng na baril, hindi ko alam kung anong gamit ng Glock, 9mm Barretta ba yun? Italian pistol. Hindi ko alam kung Glock ba kasi malayo eh. Hindi na rin pinakita masyado sa balita pagkatapos maaresto. Pero ang tingin ko talaga doon Glock 19 nata, gano'n. Tali niya nabunot sa kanyang baybang paloob, nasa loob ng nakatakpan ng kanyang t-shirt. So dito, sabi, dalawa pinagtutulungan siya, yung mag-ama ata na rider. Ang masama kasi doon, kita rin kasi sa video na malapit na sa sakyan niya, dapat umalis na rin siya. Kasi pag self-defense kasi hindi yan gagana self-defense kasi unarmed yung dalawang gumalpi sa kanya. Saka may pagkakataon siyang umalis. Sumakay sa sakyan niya, magmanewalang palayo. Punta siya sa malapit na presinto. Winabri siya ng dalawang rider. Kaso nga malabo kasi yung self-defense yun eh. Kasi yung elemento ng self-defense yung hindi mo na maiwasan talaga, saka life endangered na. Pero sabihin na iba life endangered kasi dalawa yung gumugulpe. Pero pagkakataon ko pa umalis. Isakyan ka naman. Kung tinamaan na sana sa pako kaya tinutukan niya, tinakot lang niya. Pero in fairness doon sa sabi ng akusado, humini na siya ng tawa daw na hindi pa rin siya tinigilan ng mga biktima ng gulpe sa kanya. So gun ban yan, hindi natin alam kung meron siyang permit para exempted siya doon sa gun ban ng COMELEC. Kasi pagkagayan kahit may PTC ka, permit to carry, lisensyado yung firearms mo, dapat meron ka ring exemption sa gun ban. Permit para sa mapagdala kahit gun ban. Hinihingi yan tuwing mag-eleksyon. Tulad ngayon, gun ban, di natin alam kung meron siyang permit para doon. Pero negosyante to. So, diyan, makikita mo, talagang dapat natin siguro magkaroon ng siguro magkaroon pa ng batas para dyan sa ganyan. Sa road rage. Kasi, basikpitan pa yung pagbibigay ng lisensya sa barel, sa kanyuro, doon sa mga kukuha ng driver's license. Pareho yan sa barel, pagkuha ng barel sa driver's license. Ngayon, yung humingi pa rin ng patawad yung naarestong akusado doon. Kahit pa paano nagpakumbaba, hindi katulad yung isang Russian vlogger na si Vitali. Proud pa sa ginawa. Pero at least hindi naman yung nakabaril. Kaso nga lang, puro kalawang ng ginagawa sa kanyang content, sa kanyang video. Ito naman, nakapatay. Dinala sa hospital yung tatay, patay na. Tinamaan din ito yung kanyang girlfriend, yung pagbaril niya. So, mita naman na iba pa doon na umaawat. So, mahirap yung pagkagayan, di alam, may baril yung kalabay la. Hindi talaga masasabing self-defense yan. Sabi ng abogado sa na-interview yun doon sa DCMM. 2 days ago na ata kasi itong nangyari, yung Antipolo road rage shooting incident. Sabi ng abogado doon, may pagkakataon ka umalis saka unarmed yung kalaban mo. Hindi niya ginawa. Ang ginawa, may umaawat sa sumusuntok sa kanya. Tapos, binunutan niya ng baril. Dapat umalis na siya noon. So, yan, medyo mabigat. Yung iba, pinagtatalo na kung murder yung ikakaso doon. Yung iba, sabi naman, homicide lang. So, ang gusto ng pulis kasi, murder para mabigat.
Nakikita yung pagbunot ng baril niya, sinadya niyang patayin eh. Kasi fatal yung sa ulo. Sa ulo ata tinamaan niya, sa maselang parte ng katawan na fatal. Pwede niyang ikamatay. Sabi ng abogado sa DCMM, ano lang yun, hindi siya may kukonsider na self-defense. Yun ang problema nitong akusado ngayon. So, bahala yung kanyang abogado magtanggol sa kanya dyan. Siya ang matutunan dyan sa road rage na paulit-ulit na. Natanda nyo si Atty. Fortune, yung tinutulungan yung nakabisikleta. Buti hindi yung binaril ng isang kawan yata ng gobyerno. Hindi ko alam, nakalimutan ko kung anong ahensya yun. Kinasala ng baril. Yung kalbo na parang lolo na rin eh, o 59 ba yun, mga ganong edad. Kinasalan yung biker, yung cyclist o siklista yung ganon. Kinampihan ni Tony Porto yung cyclist na rider, kaso bisikleta naman ang gamit nun. Ito manggi naman yung siklista sa offer niya na pro bono ni Tony Raymond Fortune. So doon nagbunsod yung pagpapagawa ng batas ni Senador Rapi Tulfo sa road rage. Kasi nga dumadami ng incident. Dapat higpitan talaga yung pagkuha ng lisensya ng tao sa pagkuha ng lisensya sa baril. Kasi may itang ulo pag nagmamaneho tapos may hindi din ang ulo at may baril. Delikado talaga yan. So ayan yung matututunan natin dyan. Yung init ng ulo talaga kapag lalo na pag may baril ka, may sakyan ka, dapat marunong kang magtimpe. Ang kulang kasi sa Pilipino, di man lahat, siyempre iba naman kasi dyan, disiplinadong gumamit ng baril, disiplinadong gumamit ng sasakyan. So disiplina talaga ang kailangan dyan. So, sa Japan, makakita mo wala naman masyadong nangyayaring ganyan. Sa Amerika din, meron ding road rage din dyan kasi mga dibaril din ng mga tao dyan eh. Yan na disiplina talaga. Makita mo sa Japan, grabe yung disiplina nila doon sa paglilinis. Kahit yung binagyo sila ng nagkaroon ng nuclear leak sa kanilang bansa, nakita mo disiplinado yung mga hindi nagnanakaw eh. So, ayan, matutunan natin, disiplina talaga. Kaya may baril ka o hindi, wala kang baril o wala kang masakyan, kung hindi ka disiplinado rin, wala rin. Nasa self-control talaga. Mahirap pero bihira lang yung tao na nakakagawa ng ganyan. Disiplina talaga ang kailangan dyan. So, yung road rage incident, isa sa mga kasong marami na malagim kinahinatnan noon kasi may namatay. Hindi katulad iba tinututukan lang ng baril. Yung ibang road rage na nangyari noon, kinakasalan ng baril. Ito talagang binaril. Patay. So, isa na naman to sa mga kaso na inatutunan na naman tayo. Pero, ang tanong, may natututo ba? Kasi may mga nangyayaring ganyan eh. Git-gitan lang, nagkakabarilan pa. So, yan. Sana maging disiplinado mga tao ngayon. Patong-patong na kaso ang ikakaso dun sa akusado sa road rage. Sa Antipolo shooting incident road rage. So, magsilbing aral na naman yan bago bumunot ng baril, bago magmaneho. Isipin yung sa Antipolo road rage shooting incident.